ex-officio member ka rin ng NAPOLCOM. Ang NAPOLCOM, incidentally, ang may administrative regulation, tsaka meron supervisory sa operations ng PNP. So, ang nangyari dito, kung ex-officio naman si Torre, at least base lang din sa nakita ko doon sa balita, dahil hindi ko naman alam yung nangyari talaga doon sa loob. Di ba nagkaroon ng ligo doon, hindi ba nagkaroon ng mga reassignment itong si PNP chief, bagay na hindi sinang ayunan ng NAPOLCOM. At nanindigan siya dito sa reassignment na ito. At dahil nga merong power struggle sa loob ng PNP, pansinin mo lahat ng mga officers na graduate din ng PNPA, automatic na nagbigay sila ng suporta dito kay Torre. Siyempre tao nila to dahil for the very first time, wala na tayo sa kamay ng mga PMAyer na palagi na lang sila ang na-appoint ng Pangulo. So nagkaroon ng kampi-kampihan at hindi to maganda sa isang institusyon kagaya ng PNP na law enforcement agency ng Pilipinas. We cannot afford that. Alam mo nga, kahit nga ang PNP at ang AFP, as much as possible, hindi mo rin ini-involve sa political yan. You just keep them in the barak, so to speak. Kasi hindi pwedeng mapoliticize ang PNP at AFP dahil delikado pag naisip nila na pwede silang sumali sa politika dahil makapangyarihan sila, di ba? So ito yung naging nangyari dyan. Hindi siya